Gusto mo bang mabago ang buhay mo sa pamamagitan ng YouTube automation channel gamit ang AI? Hindi ko nasasayangin ang oras mo. Today malalaman mo kung paano gumawa ng YouTube automation channel gamit ang AI in the right way. And kung ano rin yung advantage nito kumpara sa mga lumang style na channel. Una sa lahat, liliwanagin ko lang kung ano ang YouTube automation. Salungat sa pagkakalam ng marami. Kasi malamang marami ka nang napanood na videos about sa trend na ito. And malamang sa malamang, karamihan doon ay myth or maling interpretation ng YouTube automation. Well, ang YouTube automation ay isang proseso na kung saan kukuha ka ng ibang tao na gagawa ng mga bagay sa pagpapalaki ng channel mo. Like scripting, editing, topic research, and etc. Pero at the end of the day, sa'yo pa rin manggagaling kung ano ang mga idea na gusto mong gawing video sa channel mo. Last year kasi, nagkaroon ng trending sa mga AI tools like ChatGPT and doon na nagsimula yung maling pagkakaunawa ng YouTube automation. Tama naman na gumamit ka ng AI para at least mas mapabilis na ang trabaho mo and bawas haggard na rin. Kasi nga in reality, it takes time talaga na gumawa ng videos kung mag-isa ka lang sa channel mo. Ang mali lang kasi ay paglahat, pati sa paggawa ng magandang idea ay inaasa mo sa AI. Huwag mong iaasa lahat sa AI. Asa ng passion dyan? Asa ng effort? Asa ng learning? Pag yan ang trend na sinunod mo, 100% hindi lalaki ang channel mo. Kasi sa sarili mo pa lang, tinanggal mo na yung opportunity mo na mag-grow as a creator. Yes, may mga ilan na nakakatsamba ng viral videos pero after that, pag wala nang nag-viral sa mga videos nila, ano nang nangyari? Burnout. Kasi nga, mataas ang expectation nila sa isang video na walang passion at effort nila. Kumuha ka na ng popcorn mo at isama mo na rin ang jowa mo kasi ito na. Ito na yung 5 steps para maging successful ka sa paggawa ng YouTube automation channel mo. Make sure na tapusin mo ang video na to kasi by the end may secret tip akong bonus para sa'yo para mas mapabilis ang paglaki ng channel mo. Step 1, start. Ito yung pinakamahalaga kasi nanggaling na ako dyan. Marami sa atin ang mga aspiring na maging successful na YouTubers pero hindi makapagsimula dahil sa maraming reasons. Noon ko pa gustong magsimula pero isa akong introvert and nowhere na masasabi ko sa sarili ko na isa akong magaling na public speaker. Wala akong professional na mga gamit, lumang PC, cellphone and internet lang meron ako. Palaging maingay dito sa bahay, walang tahimik na lugar para makapag-recording ako. Magulo rin dito sa bahay, wala akong masyadong privacy para makagawa ako ng mga videos ko. And wala akong confidence sa sarili ko, even sa sarili kong boses wala akong confidence. Natatakot ako na isipin or kung ano man yung isipin or sabihin ng family ko or ng ibang tao till dumating yung time na nabasa ko yung isang quote ni Albert Einstein na sinabi niya, "Insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result." And hindi ko matanggap sa sarili ko na baliw ako. So, I realized na hindi ko maaabot yung mga pangarap ko kung hindi ako lalabas sa comfort zone ko. And that time, I decided na gusto kong magbago. Pero hindi sapat yung willpower ko. So, ang ginawa ko, tinimbang ko kung gaano kahalaga sa akin ang pangarap ko. And that moment, binigay ko na talaga lahat. Binigay ko ang 100% ng willpower ko. Kahit anumang reason mo, kahit gaano karami ang hadlang sa'yo, wala akong pakialam. You have to decide. And the moment na nag-decide ka, na sundan mo ang gusto mo sa buhay mo, kailangang ibigay mo ang 100% ng willpower mo. Hindi pwedeng 80%. Hindi 90%. Dapat 100%. Remember, the most important step in pursuing your dreams is your first step towards action. Kailangan mo ng action. Step 2, explore. Kailangan alam mo kung ano ang gusto ng audience mo. And the first step para malaman mo kung ano ang gusto ng audience mo is dapat alam mo ang passion mo. Dapat alam mo kung ano ang video na gusto mong gawin para sa sarili mo. Huwag kang sumunod sa mga clickbait ng iba na sinasabi nila na top 10 niche na malaki ang kitaan dito, na kung saan ang trend dapat doon ka. No, yan ang malaking kamalian na gagawin mo. Paano makikita kung hindi mo mapasaya ang mga viewers mo? And paano mo mapapasaya ang mga viewers mo kung ikaw sa sarili mo hindi ka masaya sa ginagawa mo? Para ka lang nag-apply or pumasok sa isang corporate job na hindi mo gusto. Gumawa ka lang ng content kung saan ka masaya. And instead na ikaw ang sumunod sa trend, ikaw ang mag-start ng trend sa content mo. Huwag
mo munang isipin kung sino yung mga audience mo kasi yung content mo ang maghahanap ng audience para sa'yo. Kahit para lang sa specific na mga tao ang content mo, as long na may halaga or may value at madaling maunawaan na kahit grade 1 mauunawaan ang content mo, aapil yan sa maraming tao. Step 3 is to leverage free AI tools. Dito na papasok yung tinatawag na YouTube automation. Pagdating sa YouTube automation, hindi mo kailangan na maging expert sa lahat ng bagay sa YouTube. Hindi mo kailangan na maging magaling sa research. Hindi mo kailangan maging magaling na scripter. Hindi mo kailangan na maging magaling sa photography, videography, editor, etc. Kayang-kayan gawin lahat ng AI. Pero again, I strongly recommend na wag mong ipagawa lahat sa AI. Kailangan at least 50% ng tasks ay sa'yo pa rin para patuloy ka na natututo and magagamit mo yan in the future even without the help of AI. Sa scriptwriter and research, andyan si ChatGPT, Grammarly, and marami pang iba. Sa photography, andyan si DALL-E 4, I don't know how to pronounce it, si Midjourney. Sa videography and video editing, andyan si InVideo and si CapCut. Kung gagamit ka ng ChatGPT, dapat for research lang ng ideas. Huwag mo siyang gagamitin sa script writing kasi walang buhay ang script ng AI. And marami ring gumagamit sa ChatGPT kaya magiging pare-pareho kayo ng script, which in turn is a big no-no sa YouTube. Ikaw pa rin dapat ang gagawa ng scripts mo para may dynamics and mailagay mo talaga yung mga gusto mong sabihin. Siguro mas effective yan sa vlogging. Kasi sa vlogging, once na na-publish mo na yan, pwede kang gumawa ng revision anytime kasi text lang yan and madali lang siyang baguhin. Unlike sa YouTube, once na na-publish mo na ang video, hindi mo na pwedeng baguhin. And isang magandang AI for script writing ng articles para sa vlogging is si WriteSonic. Imagine, siya na ang bahala sa SEO optimization, title, and kahit images para sa article mo. And ang maganda din, kung may website ka, pwede mo ilagay ang mga videos mo as a content sa mga blog posts mo. If ever na gagamitin mo si ChatGPT for script writing, make sure na i-modify mo siya and mag-insert ka pa rin ng sarili mong script. Sa pag-edit, pwede mong gamitin yung mga text-to-video na AI like si CapCut and InVideo, pero mas maganda pa rin talaga kung ikaw ang mag-edit ng videos mo. Kung nag-resonate sa iyo ang video na to, make sure to click the like button. Sobrang makakatulong ito sa akin. Step 4. Quality over quantity. Yes, quantity matters. Pero kung nag-upload ka ng video 10 times a day na walang quality, hindi lalaki ang channel mo. Para ka lang nag-shampoo ng sabon na panlaba, then mag-expect ka na lalambot ang buhok mo. Yeah, guilty ako dyan. So, make sure to take your time sa paggawa ng video mo. Kung kakasimula mo lang, yes, I know, wala ka pang budget para sa mga gamit or maaring hindi ka pa nag-excel sa pag-edit. So, take your time. Yes, mahalaga ang pag-e-edit sa quality ng video mo. Pero ang script, ito yung parang oxygen sa video mo. So make sure na may value ang script mo para maramdaman naman ng mga viewers mo na ginawa mo talaga ito para sa kanila. So kung hindi mo pa kayang mag-excel sa editing, kung kaya mo mag-excel sa script, 10 times na mas quality ang video mo kaysa sa video na maganda ang edit pero walang buhay ang script. Remember, mas magugustuhan ng audience mo ang isang video na may value at quality kaysa sa 10 video na walang quality. And step 5, experiment. Sa step na ito, si YouTube Analytics ang best friend mo. Siya yung magsasabi sa'yo kung ano yung maganda at ano yung dapat mong ma-improve sa mga videos mo. Siguro naman kilala mo si MrBeast, vidIQ, Think Media. Isa lang sila sa mga malaking channel na sobrang genius sa paggamit ng YouTube Analytics. Tignan mo kung saang part ng video mo madalas nagda-drop off ang mga viewers mo, and from there, ask yourself, ano ang reason bakit hindi nila tinapos ang video mo? Tignan mo rin baka naman sa title mo ang kulang. Tignan mo kung gaano karami ang nagkiklik sa video mo para mapanood ito. Tignan mo rin kung nasasuggest ba sa maraming tao ang video mo. Kung hindi, try to experiment. What I mean is kung cooking channel ka, try mong haluan ng quirky or comedy. Kung education ka, try mong haluan ng konting review. Alam mo ba na pwede ka rin kumita sa ibang platforms tulad ng Facebook, Insta, and TikTok? Yes, pwede ka rin mag-experiment dyan, pero instead na gumawa ka ng bago, kung may shorts content ka, bakit hindi mo na lang i-repurpose ang mga contents mo? Kung long form ang mga content mo, try mong gumawa ng mga short contents. Dahil mas mahirap na set of skills ang kailangan sa short form content, pag na-master mo yan, sisiw na lang ang long form content sa'yo. Since na maraming opportunities sa short form, mabilis na lalaki ang channel mo kasi kahit isang short mo lang ang nag-viral, millions of views and subscribers na ang makukuha mo. Subukan mong haluan ng ibang ideas ang contents mo na
maaaring makarelate ang maraming viewers. Gusto ko malaman ang opinion mo dito, so leave a comment below. So, take your time na pag-aralan ang analytics mo. Kalimutan mo muna si YouTube algorithm kasi siya'y viewer experience oriented. Wala siyang paki sa'yo. Pero pag na-master mo si YouTube Analytics, ikaw ay mag-shift ng focus from YouTube algorithm papunta sa mga viewers mo. And then pag naging audience-centered ka na, ikaw na ang master ng YouTube algorithm. And ang maganda sa YouTube automation is kasama mo ang AI sa pag-brainstorm ng YouTube Analytics mo. Pwede mong hingin yung insights niya anytime kung ano yung nag-work at hindi nag-work sa YouTube Analytics mo. Pag alam mong i-take advantage ang AI, siguradong mapag-iiwanan mo yung mga classic na YouTube creators na hindi marunong gumamit sa AI. Kasi andyan na si AI, kasama na yan, hindi na mawawala yan. Mas magiging effective ang mga YouTube contents mo kasi ginagamit mo ang AI para mas ma-tailored ang mga contents mo sa mas maraming tao. And dahil talagang nag-stay ka hanggang sa part na to, sasabihin ko sa iyo yung isang secret tip na ginagamit ng malalaking YouTubers para mabilis na mapalaki ang channel mo. Actually, ang best idea is yung mga successful ideas. What I mean by that is pumunta ka lang sa YouTube and mag-search ka ng video about sa topic mo and hanapin mo yung may pinakamalaking views. Then copy mo lang ang link, then pumunta ka sa YouTube transcript. From there, makikita mo ang word by word na sinasabi sa video. Kunin mo lang yung tingin mo na maganda and improve mo lang siya. Dagdagan mo ng value na unique lang sa'yo. Yan ang tinatawag na recreation or innovation. Kung gusto mo pa ng maraming tutorial about AI and YouTube automation, make sure to subscribe and click the notification bell para di mo ma-miss ang mga trends sa topic na ito. Hanggang dito na lang ako. Good luck sa YouTube automation journey mo, and Technoverts signing out.